Tara sa Pandawan. Kung ang usapan ay mura at sariwang isda, dito na tayo sa Rosario Fish Port. Dito nga pala sa Rosario, Cavite, kilala ang Pandawan dahil sa napakamurang isda. Dahil dito na rin kinukuha ang halos 100% ng supply ng mga market dito sa buong Cavite. Alas 12 pa lamang ng gabi nandito na kami dahil marami na rin nanditong binabagsak ng mga sariwang isda. Sari-sari ang makikita natin dito. Ayan, makikita natin dyan na mayroong galunggong, mayroong live tilapia from Batangas o buhay na tilapia from Batangas. Dahil nga reunion namin ng aming mga kabatch ng elementary, naisipan namin mamili dito para ganun na rin makatipid-tipid na rin. Maglalaan ka lang talaga ng oras sa madaling araw, pero sabihin nating magiging sulit naman ito dahil napakamura. Kaya nakita natin nagpakilo kami dyan ng 5 kilo. So ito na yata yung pinaka-practical way kung talagang maramihan yung bibilin mo. Sa kabilang banda naman, tinuruan kami ni Boss Chai na tumingin kung ang bangus dagupan ni legit. Isa sa mga palatandaan daw dito ay ang kanilang kaliskis ay ma-bluish o ma-blue-blue. At ang legit na nagbebenta rito ay sila Ate Carmen o ang Carms Food. Nabubulol ako sa Carms Sa kabilang banda rin ay pumunta kami at tinignan namin. Siyempre limited budget kami kaya ang pinili namin ay bangus mula sa Bulacan. Ayan, kala Ate Ebeng naman kami pumunta. So yun nga, sa sobrang dami mong pagpipilian dito, talagang kailangan mo rin siyempre na maraming pera kang dala. At may marami kang space sa inyong ref para mag-stock. Ayan, merong Imelda. Yan ang ginagamit sa mga fish ball. At yung iba ay nag-a-assort o nagsasizing ng kanilang mga fresh na galunggong. Ay, ang sarap. May mga malalaking sugpo dito. So talaga marami kang pagpipilian. At sa kabila, nandito pala kami sa section ng mga bangus at tilapia. Maya-maya naman ay tuturo namin o dadalhin namin kayo sa iba't ibang uri pa ng masasarap na isda. So yun na nga, nagpakilo na kami ng ilang kilo para sabihin natin gawing naming pulutan sa aming inuman ngayong reunion. So ayan, maganda pa rin na may kasama ka magaling bumulong. Kasi ang tawag dito ay bulungan. Meron ding mga seafood like tahong at basta sari-sari. Hindi ko na rin alam kung ano-ano yung tawag na isda rito, pero yung iba naman ay nakakain ko na. Ayan, may malalaking ano yan, tulingan. Ayan, ang sarap. Grabe, may mga tuna. Uy, mayroong pusit. Ang sarap niyan. Sige nga, comment down below kung ano ang masarap na luto sa pusit. Habang lilibot-libot kami, ayan. Ayan, marami talaga ang pagpipilian na isda dito. So, ihanda mo lang talaga na mayroon kang dalang pera. At hindi ka magsisisi sa presyo rito. Guys, again, ito dito kinukuha yung mga supply sa mga small market natin kahit sa big market. So, kung mapapansin niyo, mura dito kasi nga, syempre, ito yung bulungan o yung bagsakan. Pagdating sa market, ang mga tindero ay may markup na o may mga tubo na sila. Syempre naman, napakahirap magising sa madaling araw. At pagdating sa market, kailangan pa ng yelo, transpo, di ba? So, kailangan natin yun i-consider. Sa panahon nga, marami ang pusit. Ayan, mga tulingan. Si kuya ay naghihimay ng kanyang mga tindang pusit. Ang sarap. Pirito, ginataan, gata, o ano pa man. Ayan pa, meron pa maraming crabs. Wow! Kawawa na naman ang lambat ng mga mangingisda. Sira na naman dahil sa alimasag. Hahaha! Kawawa naman. So, hindi lang yan. Dahil nga sabi nating fish port na to, ayan, ang mga pangpangat. Ang grabe. Uy, may malaking yellowfin. Ang sarap niyan. Pwede yan sashimi o ginagawang pusta. Pirito, masarap na yan. Grabe. Oops, tara. Tingin pa tayo sa iba. Ayan, ay tamban. Ito ang sardinas. Yan, ang ginagawang sardinas. Kuya, may bata na rin kasama. Imaginein mo, marami ditong mga fish vendor na marami na rin ditong, sabihin nating yumaman din dahil sa isda. Halos lahat ng kabuhayan o mas kilalang kabuhayan ng mga tiga Rosario, Cavite ay pangingisda at pagtitinda ng isda.
Siya nga po pala si Ate Levi. Hello Ate Levi. Ay, Uy, isa nga po pala yung sa mayaman dito sa buong Ligtong. Nagtitinda po na. Ay, Siya po ay isang masipag na nanay at nagtitinda po siya at nagsusupply din po ng mga isda sa mga palengke. Hehe, ayan, tawanan muna at kwentuhan muna kami kaunti dyan. Dahil galing kami sa tansa para mamili ng mga karne at gulay, wala na sa loob namin magdala ng bota. Nawala sa loob namin na talagang maputik dito. At buti nga ngayon ay hindi high tide. So, in-expect namin na syempre, amoy isda o malansa ang aming mga paa. Kaya yung kotse ko, ayun, grabe ang amoy. Ilang araw na hindi pa nawawala. So, habang naglalakad-lakad kami, nagtanong ako kay Boss Chay. Ang tawag pala dito sa area na to ay ang mga konsignasyon. So, sila yung mga pwede ka magpabenta sa kanila. At may porsyento silang kinukuha sa bawat kilo na mababenta mo. Tawag sa kanila ay konsignasyon. Meron din naman tinatawag na buy and sell area. So sila naman yung bibili at sila na rin yung magbebenta. So from then, kumikita sila. Isang paalala nga din pala sa akin ni Boss Chay na maging mapanuri o para maging mag-ingat sa mga minsan ay sabi nating masyadong abusado lalo na sa timbangan. So kapag daw merong ganong pangyayari ay pwede mo siyang timbangin sa mismong timbangan provided mismo ng Pandawan. Di rin mapapahuli ang Pandawan sa mga frozen foods. Ayan, merong masarap na pampano original at meron din silang local na pampano. Sa harapan natin ay may mga salmon, espada. Ayan, may mga sarap. So, mura ang pampano dito. Nakuha lang namin ng 350 per kilo. Sa market, umaabot yan ng 450. Imaginein mo kung paano ka makakatipid. Pero frozen na yan. Pero meron namang tinatawag na local na pampano o tinatawag namin duway. Ayan, mga banya-banyare. Yan po, may mga order na yan. Sa malaking yellow para fresh at magstay fresh ang ating mga isda. Ayan. Inusisa ko sila kuya habang nag-assort o nagsasizing din ang kanilang galunggong. Galing oh. Ang sarap niyan guys oh. Diyan pa lang natatakam na ako. Sabi nga daw nila, hindi ka tiga Ligtong o hindi ka tiga Rosario Cavite kung hindi ka marunong sa isda. Ayan. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. All Rock TV.